Sige, simulan na po natin ang webinar ngayon tungkol sa paglipat sa New Zealand ngayong 2026-2027. Ulitin ko po, ako po si Frederick Penaratonda, isa pong Licensed Immigration Advisor sa New Zealand Shores. At ngayong gabi kasama ko po si Clarence Oliveros, isa rin pong Licensed Immigration Advisor. At kami po yung magbibigay sa inyo ng insight kung ano po yung buhay dito sa New Zealand, ano po yung mga pathways at visa categories na available po para sa inyo. Some job search packages and tips. Tapos paano po namin kayo matutulungan sa journey nyo sa pag-migrate sa New Zealand. Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa oras nyo ngayong gabi. Alam ko po na lahat po tayo ay busy sa schedule, lalo na pag-uwi sa bahay around 7 p.m. Philippine time. Dito po sa New Zealand, 11 p.m. Yung oras. At appreciate po namin yung attendance nyo po ngayon. So, without any further delay po, simulan na po natin yung webinar slides namin. Isang onting introduction lang po tungkol sa kumpanya namin na New Zealand Shores. So, kami po ay licensed immigration advisors. Legal requirement po sa New Zealand na maging license with the Immigration Advisors Authority pag nagbibigay ng immigration advice. Kami po ay bound by Code of Conduct para po sa mga lahat ng dealings namin sa clients ay professional at to a high standard. Experience po yung team namin sa New Zealand Shores. Founded po yung kumpanya in 2009 at meron po kami mga colleagues na nakapagtrabaho na rin po within Immigration New Zealand. So meron pong experience both sides of the job. Not only po sa from an Immigration New Zealand lens but also from a licensed immigration advisor lens. So may benefit po kayo sa pag-engage nyo sa amin kung sakasakali. Kami po ay diverse na team. So marami po kaming mga iba't ibang nationality. Katulad na po kami ni Clarence, pareho po kaming Pilipino. Meron din po kami mga French, meron po kaming South African, meron po kaming British, meron po kaming Ukrainian. So very, very diverse team. 12 po kaming licensed immigration advisors at isa pong specifically registered sa Australia. At meron po kami mga offices sa New Zealand at sa South Africa. Nabanggit ko po kanina, ang agenda po natin ay tungkol sa buhay sa New Zealand. Magbibigay lang po kami ng mga onting quick facts para may idea po kayo kung hindi pa po kayo pamilyar sa bansa na ito. At of course, yung mga popular na visa pathways para makapunta po kayo dito sa New Zealand. Depende sa sitwasyon nyo. At yung job search tips tsaka mga opportunities. At also po kung time permits at meron po kayong mga tanong, i-type nyo po dun sa question and answer box at susubukan po namin sagutin sa huling parte ng webinar. Ayun, tungkol po sa New Zealand. So just some facts po. So 5.3 million lang po ang tao sa New Zealand. So compared po sa Pilipinas, I understand parang 150 million plus na po yung population at this stage in time. So kung titingnan nyo po yung mapa sa left side of the screen, sa mga nakikita nyong mga puting kulay, dun yung mga may mga tao, tapos yung mga green kulay, uninhabited po siya, meaning walang tao. So malaki po yung space ng New Zealand. And actually, move on lang po quickly sa next slide for comparison. Makikita nyo po on the right side of the screen, yung red outline is yung bansa ng New Zealand, tapos yung pink outline, Pilipinas. So very much almost same lang po yung landmass, pero yung population difference is significant po. Tapos classic na joke tungkol sa New Zealand, mas marami po ang tupa kumpara sa tao, which is actually factually correct po siya. There are 4.5 sheep po per every person dito sa New Zealand. So marami po talaga. New Zealand po ang unang-unang bansa na nakakita ng sunrise. So dun po sa mapa makikita nyo on the easternmost tip of the North Island of New Zealand po is yung location of the first sunrise. Tapos considered din po siya by many as one of the least corrupt nations in the world po.
para po sa mga ating kababayan sa Pilipinas. I would say na isa po ito sa importanteng bagay dahil unfortunately, lalo na po recently at historically, corruption is rife po sa bansa natin, which is quite unfortunate. Pero dito sa New Zealand, thankfully po, usually na-avoid niya po yung mga ganyang mga connotation. Tapos, ang unemployment rate po sa New Zealand, around 5.3%, albeit in some ways medyo mataas, pero at the same time, yun nga po, many reasons po in terms of unemployment, whether through education or some other means. Pero in general po, may job opportunities naman po for skilled migrants like yourselves. At ang New Zealand, free of animals that want to kill you, say for example, unlike po sa Australia, marami po mga hayop na poisonous or na-encounter nyo na nakakamatay po. Sa New Zealand, hardly ever. Tapos, nabanggit nga po sa earlier slide na yung green parts ng bansa is uninhabited. So, naturally, a third po ng New Zealand is protected nature reserves. Kaya marami po talagang opportunity to immerse yourself in nature sa New Zealand. Tapos, malamang narinig nyo na po na marami po mga malalaking mga pelikula na na-film dito sa New Zealand, katulad na po ng Lord of the Rings, Chronicles of Narnia, Last Samurai, to name a few po. We drive on the left side of the road po, so parang the United Kingdom, Australia, unlike the Philippines po. Tapos, ang New Zealand known to be very progressive, so one of the first countries in the world po na bigyan ng karapatan bumoto ang mga women. So, very proud po ang New Zealand sa history na yon. Tapos, lastly, New Zealand po is often considered top 5 safest countries in the world, lalo na ngayon 2026. At importante po yan sa maraming kababayan natin na naghahanap ng opportunities abroad, lalo na pag may pamilya, naghahanap ng peaceful setting away from strife and war. New Zealand sa parte po ng mundo, yung kung nasan po New Zealand, very bottom of the world, very far from other countries and strife po na nangyayari ngayon sa mundo. Ngayon, ang culture po sa New Zealand, very diverse po. Parang yung team po namin dito sa New Zealand Shores. So, 74% po European descent, ang tawag po sa kanila mga Kiwis, typically. Tapos 15% Maori, which is yung indigenous culture po ng New Zealand. 12% Asian, kasama na po mga Pilipino doon, at 7.5% Pacific Islanders. Meron na pong 115,000 roughly Filipinos in New Zealand po. Kaya ang Tagalog, yung lingwahe ng Tagalog is one of the fastest growing languages po dito sa New Zealand sa ngayon. Clarence, pasok ko sa iyo yung information about New Zealand health system and other aspects. Okay, ayan, maraming salamat Fred, and again, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming pong salamat again sa time na nilaan nyo para sa webinar na ito. So again, ako po si Clarence, I'm one of the licensed immigration advisors of New Zealand Shores, and isa rin po ako sa tulad ninyo na gusto po ang New Zealand na isa sa mga dream destination ko po. So ang isa po sa mga benefits po or privileges po para sa lahat, regardless kung ano po ang status nyo, kung kayo po ay naka-temporary visa or naka-resident or naka-citizen, meron tayong tinatawag na ACC or Accident Compensation Corporation na available po sa lahat. So for example po, kayo ay nagtatrabaho at kayo ay na-injury or na-aksidente, i-cover kayo ng New Zealand Health System, especially if yung aksidente nyo is because of, or yung injury nyo is because of accident. So for example, meron po kayong monetary compensation kapag hindi kayo nakakapagtrabaho dahil po sa aksidente. So ang isa pa po is yung public funded medical cover. So ito po ay para sa mga naka 2 years na visa pataas, mga work visa holders, and yung mga partnership visas under po ng work visas, mga resident visa holders, and mga New Zealand citizens. So ang isa po sa mga benefit nito is libre po ang hospital, government funded po siya. Based on my personal experience po, before nung naka 2 years visa po ako,
I need to undergo po a medical procedure. And since meron po akong 2 years visa, so wala po akong binayaran dun po sa medical procedure po na yun na ginawa sa akin. So yun po yung isang mga benefits. Automatic po yun kapag resident po kayo or citizen, wala din po kayong babayaran sa medical fund po dito sa New Zealand. However po, yung mga student visa holders and visitor visa holders, since sila po ay, or most of them are below 2 years, so hindi po sila covered dito. However, it is highly recommended po na magkaroon po sila ng insurance para in case po na may mangyari sa kanila, meron din po silang insurance. So next po, so schooling in New Zealand. So meron pong, in terms of schooling dito, meron pong mga 85% na public schools and 15% po na private schools. So sa temporary visa po, mako-consider po na domestic student rights, yung mga naka-temporary visa or residence. So pag temporary visa po, usually po kasi pagka public school po, libre po yung education. Usually po, funded po yung mga schools through donations po. And kapag naka-temporary visa naman, mako-consider na domestic students kapag po nasa 5 years old to 19 years old. Kung kayo po ay mga dependent child ng mga work visa holders. Kapag naka-resident naman po, considered po kayo automatic na domestic rights po. So meron din po kayong benefit na can attend subsidized early childhood. However, kapag po temporary visas, hindi po kasama yung tertiary education dahil kailangan nyo pong mag-apply ng another separate po na student visa at mako-consider na po kayo as international student. So we can discuss that further po mamaya sa mga next slides natin kung ano po yung mga pwede for international students po. Kapag ka resident visa naman, considered ka na domestic students, including na po yan yung mga tertiary education. So meron pa rin pong tuition fee pero mas mababa po siya. So ibig sabihin po hindi po siya kasing taas ng international fees. And another benefit po is meron po kayong student loan. So ito po is pwede po kayong mangutang po sa gobyerno at pwede nyo po siyang mabayaran kapag nagsa-start na po kayo ng trabaho at wala po siyang interest. So yun po yung mga benefits po. So Thank next you, naman. Clarence. Okay. Yeah. Tapos clarify ko lang din yung meaning ng tertiary education. So sa New Zealand, tertiary education, ibig sabihin yan college or university, di ba? Yep. So yun po. Yun po yung mga college and university kapag ka plan na po nilang mag-aral. So yun po yung difference kapag temporary visa holders ka and kapag permanent visa holder ka naman. So ayun po. Salamat. Ayan. So next natin, ayan nga po yung nabanggit na tertiary education. So ayan, ito po yung level ng after ng high school. Ito po yung college and university. So meron po tayong 8 universities and 16 polytechnics. At meron din po tayong mga private providers. So again, na-mention ko po kanina, international fees po. And kailangan pong mag-apply ng student visa kapag po hindi pa po resident. Pero kapag resident po is domestic po siya. So mamaya madidiscuss po ni Fred kung ano po yung mga pathways for long-term na pwede po from student visa to post-study and to residence po sa mga next slides po natin. And yung student visa po, isa po siya sa mga genuine pathway para po makapag-stay po dito ng long term dito sa New Zealand. Ayan. So which will be discussed later on. Next po is salary comparison. So ayan, so makikita nyo po dito, nagbigay po kami ng 4 examples po ng occupation. So software engineer, primary school teacher, engineer at telecommunications technician. So kung makikita nyo po sa New Zealand, pumapatak siya ng 100,000 to 120,000 per year. So equivalent po nito is 301 to 361 per month. So sa Philippines po, it's only 50 to 65. So malaki po yung difference, yes po. But again, malaki din po kasi sabihin na natin malaki po yung cost of living dito. Pero kung nandito ka po sa New Zealand, makikita mo po talaga na matutustusan po ng sapat yung pangangailangan mo and meron ka pong sapat na kita or sahod. And meron pong work-life balance dito po sa New Zealand. So makikita nyo po yung difference ng sahod sa Philippines at saka sa New Zealand. Na for example po, I'll give you an example.
ang minimum wage po dito per hour is 23.95. So let's say kapag tinimes na siya per hour per day, so magiging 191 po siya per day for 8 hours, and then 6,000 po siya, 300 per day. So let's say i-times mo siya ng sa 30 days sa isang buwan. So malaki pa rin po yung difference niya kahit sabihin mo makakaltasan po ng tax, malaki pa rin po siya. So meron ka pa rin magiging extra at masasabi mo comfortable pa rin yung kinikita mo compared po sa Pilipinas. And like what I've said po kanina, meron pong mapupuntahan po yung mga taxes po dito dahil may mga publicly funded po tayong mga medical and yung napupuntahan po sa government natin. So next one, ito po, yung sa tax po natin, pagdating po sa income tax, so usually, ang sabi ko po sa inyo, wala pong okay po ang gobyerno po dito. So, hindi po corrupt ang gobyerno po dito sa New Zealand. Wala pong flood control dito sa New Zealand. So, kung makikita nyo, meron po ditong tiered system or depende po sa earning nyo. So, kapag mas mababa po yung sahod nyo, mas mababa po yung kaltas po ng tax. And kapag mas mataas, mas magiging mataas po yung kaltax sa tax. Ang kaibahan po, syempre, ang mararamdaman nyo po dito sa New Zealand na kapag kinaltasan po kayo, makikita nyo po kung saan talaga napupunta yung mga taxes nyo. And one of the benefit po is yung sinabi ko po about sa publicly funded po na medical. So yan po yung mga benefits. So kumbaga, lahat naman po ng binabayad sa gobyerno is may napupuntahan po. So yun po. Next slide. So yan, meron din po tayong mga leave entitlements comparison. So sa Philippines po, ayan, makikita nyo sa New Zealand and sa Philippines. Sa New Zealand, meron pong 4 weeks na minimum po na annual leave. Sa sick leave naman po, merong 10 days per year. So na-accumulate mo din siya ng 20 days at a time kung hindi ka naman nagkakasakit. Sa maternity, merong 26 na paid, up to 26 na meron ding unpaid. So may mga ibang nanay na nagde-decide sila if they want to spend 1 year na mag-maternity leave at mag-alaga ng baby muna nila or mag-spend ng time sa baby nila. Pwede po yun sa New Zealand. So isa po yun sa mga privilege po nila. Next one is yung sa mga tatay po na gusto pong mag-spend ng time po. So sa Philippines po, 7 days lang yung paternity leave. Dito, although unpaid siya, pero 2 weeks po yung paternity leave. So ito po yung difference po ng mga leaves po dito sa New Zealand and versus po sa Philippines. Next one. Ayan, so ito na yung pinaka hinihintay natin, yung mga visas. So dito po makikita nyo na meron pong difference po kasi ang temporary visas and resident visas. So dito po i-explain ko po muna kung ano po yung mga temporary visas na yon. So ang una po is yung accredited employer work visa. So ito po yung work visa na kailangan po ng job offer from an accredited employer. So more of this information will be discussed later on sa mga slides. Another one is ang family or partnership. So ito po is kung meron po kayong pamilya dito, pwede po siyang magsama ng partner, pwede pong magsama ng anak. Depende po kung meron pong parent na work visa holder or may New Zealand po or Australian resident or citizen. So yun po yung mga advantage, pwede po nilang makuha yung family nila. So sa student po, like what I've said, pwede pong magka-international visa, international student visa. Ako po ay isang produkto po ng student visa. So since 2016 po, doon po ako nag-start ng student visa. I work my way up, nagkaroon po ako ng post-study work visa, and then currently po, I'm holding a permanent resident visa po. So yun, masasabi ko pong isa siya sa genuine pathway and successful pathway po para sa akin. Ang isa po is ang working holiday visa. So ito pong visa na ito is typically nag-open lang po siya once a year. So it's between February to March. And sa Philippines, sa case ng Philippines, meron lang pong 100 spots per year. So ang mga applicants dito is age 18 to 30 years old. And you are allowed to travel, work, and study in New Zealand. However, hindi po siya masyadong recommended dahil meron po lang available na slots para dito and hindi po siya laging open. And lastly is visitor's visa. Ito po yung mga gustong
bumisita kung may mga loved one po sila dito, gusto lang mamasyal sa New Zealand, gusto nilang experience yung New Zealand. So, pwede yung visitor visa kasi limited time lang po ito. So, pwede po yan sa mga gusto po ng short visit. Ayan. So, excuse me. Ayan na po. Ito na po yung mostly na gusto pong malaman ng mga Pilipino na nag-a-apply dito, which is yung accredited employer work visa. So, accredited employer work visa po, ito po yung mga conditions niya. So, una, kailangan po ng employment offer from an accredited employer. So, ito po, ang visa na ito, kapag po meron kang specific na role na in-applyan, yung visa nyo po ay naka-tied up sa employer na yon, sa location na yon, and sa role na yon. And ang duration po ng visa is either 3 years or 5 years po. Depende po kung ano pong level ng occupation na ina-applyan nyo. And again, this will also give you the privilege na makapag-sponsor ng family such as your partner and your children na merong mga study rights. Like po nung sinabi kong mga domestic student rights po nila. So again, we have to assess kung ano pong occupation yon para ma-identify natin kung gaano katagal yung visa at kung ano po, kung pwede po kayo mag-sponsor ng family. So also, since this is 2 years visa and above, so meaning publicly funded din po, covered po kayo ng healthcare ng New Zealand. So yeah, makikita niyo po dito, meron pong 3 stages po ang accreditation. So yung accreditation, yung job check, and yung accredited employer work visa application. So, ang immigration, they undergo these 3 stages. First one, to reduce the risk of migrant exploitation. So, actually, ngayon po marami na pong mga kumakalat na mga scam, yung mga offer po na hindi genuine. So, we really need to be careful po na yung offer is really from an accredited employer. So, kaya po nila ginagawa to is para po mabawasan yung mga exploitation and yung mga risk po ng mga scams na po na nangyayari po actually ngayon. And also, so ito po yung accreditation, which is yung first stage, ito po ay ang employer po ang nagbabayad nito. And the reason why they need to do it as well is to make sure na yung employer is compliant not only for immigration but also for employment law. So they make sure na yung company have good workplace practices and also they offer settlement support. So pagdating nyo po dito, they have to look after po yung employee and they will help you po to settle down dito po sa New Zealand. Next one is yung job check. This is the second stage po kapag na-approve na yung accreditation. Again, the employer pays for it and you need to meet the market rate. So, ang employer, they need to advertise the role to make sure po na yung market is matest natin if wala pong suitable New Zealanders or resident visa holders na suitable po sa role. And then once na ma-prove po na wala pong suitable dun sa role na na-advertise, so doon lang po pwede magkaroon ng job token. So yung job token po, ito po yung go signal nyo to apply for a work visa. So ito na po yung part nyo, yung work visa application, which is the third stage. So sa third stage na po na ito, kailangan pong may demonstrate na kayo po ay suitably qualified for the role. So meaning po, kailangan pong i-check namin yung qualification and work experience nyo. And then we need to check if you are meeting the requirements of immigration and the employer as well. So apart from that, meron din pong health requirements and character requirements. So if meron po kayong any record po ng mga criminal conviction or history or any medical condition, dapat po sa umpisa pa lang, let your immigration advisor know at kailangan po yung i-declare sa immigration para po makapaghanap tayo ng alternative ways para po, or solution, para po kayo po ay makamit ng mga requirements na yon. Kapag wala naman po, then that's fine. You still need to meet other requirements such as ito pong isa, yung English test. So before po, wala po tayong English test, pero dahil pa bago-bago po ang immigration, meron na naman pong bagong binago sila which will be implemented this June. So before, ang English test po is for level 4 and 5 lang na occupation level. Ngayon po, kasama po yung level 3. So implemented po siya this coming June 1. So ayan, yun po yung changes. So kailangan nyo pong ma-meet tong
English test na to, pero hindi naman po ganun kataasan yung score. So kailangan lang po 4.0 ma-meet nyo po yung score, then you can apply for an accredited employer work visa. And then lastly, can do a job change. So yung may mga current po na holder na po na accredited employer work visa, they can also do some job change po if they decided to change the employer po. So ayun. And salamat din, Karen, sa in terms of ANSCO skill level 3, 4, and 5, di ba usually ang mga occupation na covered dyan, mga kababayan natin na nagtatrabaho as carpenter, mga painter, yung mga trades jobs, tsaka yung mga dairy farm worker, di ba? Sila yung mga, if ever, kailangan mag-undergo ng English test. Yep. So ayan, yung kanina na-explain ko is mga temporary lang. So this one is a resident visa. So ito naman po yung may mga long-term na plans to stay permanently dito sa country. So ito yung mga usually na resident visa na ina-applyan namin for our clients. So ito po yung green list occupation. So ito po yung listahan ng mga roles na kailangan po na may job offer pa rin po from an accredited employer. So pwede pong mag-apply ng straight to residence at yung isa naman po is work to residence. So i-discuss ko po yan further sa mga susunod na slide. Meron din po tayong skilled migrant resident pathway. So dito naman po, point system naman po dito. Again, kailangan pa rin po ng job offer from an accredited employer. So this will be discussed by Fred later on po. So meron po tayong mga sector agreements na pathway. So ito po yung mga particular na sector agreement. For example po, yung mga kababayan natin sa healthcare. So yan, meron po sila specific po na sector agreement and resident pathway para po sa kanila. So meron din po tayong family. So let's say meron ka pong asawa, partner, or let's say may magulang ka po na resident or citizen na dito, then we can check your eligibility kung ma-meet my requirements. Pwede ka rin po for that pathway. And lastly, yung mga business pathway natin. So this is usually for yung mga may business experience and meron pong funds na mag-invest dito sa New Zealand. So ayan. So yeah, next slide. So ito po yung sinabi ko kanina, isa po sa mga green list occupation, residence na visa application is yung green list. So meron pong tier 1 at tier 2 po na tinatawag dito. So makakategorize po siya sa dalawa. Sa tier 1 po, straight to resident, meron pong 151 na occupations po dito. So meaning dito po sa tier 1 na resident visa application, basta po meron po silang job offer from an accredited employer and they've met the other mandatory requirements such as meron po silang 56 years old pababa, ma-meet po nila yung English, ma-meet po nila yung specific requirements such as qualification or occupational registration or yung current hourly rate or kung ano man po yung nasa green list requirement, then pwede po silang straight away mag-apply ng residency kahit po nasa labas pa po sila ng country. So sample occupations are ICT professionals, medical professionals, yung mga nurses and engineers. So for example po sa mga nurses po natin, yung mga medical professionals, some of them required po yung mga registration or license. So isa din po yan sa mga requirements na kailangan po nilang ma-meet apart from the other requirements na na-mention ko. And then they can straight away apply for residency. Yung tier 2 naman po, which is yung work to resident, meron pong 41 occupations dito. So mga sample po is yung teacher, diesel mechanics, electrician, and plumbers. So ang tier 2 naman po is kailangan po nilang magtrabaho ng 2 years for this occupation and of course meeting the other mandatory requirements gaya po nung sa age, English, and yung health and character po nila, then they can apply after po nung 24 months po na yon, after meeting all the requirements, then apply po for residency. So ayan. Po, just in case po ma-approve na po kayo sa straight to residence, ito po yung mga benefits po na pwede po ninyong makuha. So magiging eligible na po kayo for a Kiwi Saver. Ayan, so meron na rin po kayong privilege na pumoto. So pwede ka nang pumoto dito sa New Zealand.
Another privilege is pwede ka na rin pong mag-invest ng bahay dito sa New Zealand kapag residente ka na. Gaya po na nabanggit ko, merong healthcare and education benefit ka po. And pwede nyo pong makuha yung family nyo through that resident visa. So for example, ayan po sa engineer, so kailangan lang pong ma-meet yung requirement, ng qualification requirement ng engineer. Pag medical professional teachers naman po or medical professionals, so kailangan po ma-meet din po nila yung registration or license nila. And just for example, for an ICT professionals, dito naman po kailangan ma-meet nila yung hourly rate nila. So ang kagandahan po pag meron kayong advisor, you can easily ask po kung ano pong residency pathway yung pwede po sa qualification and work experience ninyo, and then we can work things out kung saan po kayo pwedeng mag-qualify. Ayan, so next. Ayan, so yung work to residence, gaya nga ng nabanggit ko, kailangan mo ng 2 years, and after that 2 years, pwede ka nang maging eligible to apply. And kapag na-approve ka, same thing, ito po yung magiging mga benefit, retirement scheme, voting, home ownership, healthcare, and then family po. So ito, for example, sa mga technician, we have to assess yung mga qualification registration nyo, and then kapag na-meet nyo po yung nasa green list, the same thing with the teacher, and yung mga correction officers, this occupation required 2 years of work experience and yung mga registration and qualification. And then kapag na-meet mo yon, pwede ka na mag-apply for work to residence. So, ayan. And then yan yung magiging benefit mo kapag resident ka na dito. Okay? Alright, salamat Clarence. Mag-jump in naman ako tungkol sa skilled migrant category, another residence pathway into New Zealand po. So parang lahat po ng other residence pathways, it's based on employment po or job offer. Tapos yung age limit, yun nga po, 56 and under. Tapos yung skilled migrant category po, 6 points-based system po yan. So kailangan nyo po ng 6 points to qualify for residency. Usually po, ang composition ng points na yan is either through may qualification o sa sweldo nyo po o sa registration plus time spent working in New Zealand po. So bali ang kailangan mangyari, like Clarence mentioned in earlier slides, most likely papasok po muna kayo on an accredited employer work visa para makamit niyo yung requirements dito sa skilled migrant category. So sabihin po natin, gamitin natin yung example si Juan, workshop foreman po siya dito sa New Zealand. 52 years old na siya pero pasok pa rin po siya sa age requirement kasi 56 under. So kahit sabihin natin 55 na po kayo at the time of making an application tapos naging 56 kayo, okay lang as long as at the time of submission po, 55 pa rin po kayo. So in the case of Juan po, dahil workshop foreman siya, wala naman siyang formal qualification. Pero kaya niya pa rin pong makamit yung requirements for residency kasi base nga po dun sa sweldo niya. So earning po siya 1.5 times the median wage, $52.50 per hour. So may 3 points na po siya doon. Tapos para makamit niya po yung remaining 3 points, para makakuha ng 6 points in total, kailangan niya po magtrabaho sa New Zealand for 3 years. Pero kayang-kaya pa rin po kasi yun nga, pasok pa rin siya sa age requirement at meron naman po siyang work visa for 5 years. Pero from August this year po, from moving forward, may changes na po sa skilled migrant category which is actually more beneficial po para sa mga migrants na katulad nyo na nagbabakasakali lumipat sa New Zealand. Kasi po, for example, sa case ni Juan, instead na 3 years po yung kailangan niyang itrabaho dito sa New Zealand, 2 taon na lang. So, yung pathways po dito sa New Zealand naging shorter. So, in terms of being able to apply for residency. Instead na 3 years, for example, 2 years na lang, tapos sabihin po natin marami po tayong kababayan na merong bachelor degree. So 3 points na po yun sa skilled migrant category system. Tapos 1.5 years na lang po yung kailangan nilang itrabaho dito sa New Zealand after ng August 2026. Kumpira ngayon, kung mag-a-apply po kayo sa under the current system, 3 years pa po, kahit may bachelor's degree kayo, 3 years pa rin po yung kailangan nyo itrabaho sa New Zealand. So, very positive upcoming changes po from August 2026. And para sa amin po, it's the right time for migrants to come over to New Zealand dahil nga po binubuksan po ng gobyerno at Immigration New Zealand yung
pathways into New Zealand, whether through student or through skilled migrants. Kaya very favorable po at this point in time. And as always, cycles naman po yung immigration policies dito sa New Zealand. Sabi nga po ni Clarence, pabago-bago. Pero at this point of the cycle, very positive po yung mga upcoming changes. In line po with those changes na nabanggit ko, magbubukas po sila ng other skill pathways po to qualify for residency. So bukod po sa green list na nabanggit ni Clarence, bukod po sa skilled migrant na diniscuss po natin just now, magbubukas pa po sila ng two separate pathways. Tinatawag na skilled work experience pathway at trades and technician pathway. So marami po actually tayong mga kababayan na pwedeng mag-qualify under skilled work experience pathway kasi para po siya sa mga skilled roles, skill level 1 to 3, na may 5 years of relevant work experience. So again, not necessarily based po on qualification, pero working in a skilled job dito sa New Zealand. Pero yun nga, most likely, kailangan nyo po munang makakuha ng job offer at makakuha ng accredited employer work visa at work your way through. Kasi kahit may 5 years po kayo, kailangan po sa 5 taon na yon, 2 years po as natrabaho sa New Zealand at earning 1.1 times the minimum wage or higher po para makamit nyo po yung requirements under the skilled work experience pathway. Pero very feasible naman po siya. Yung other pathway na i-release ng New Zealand, tinatawag trades and technician pathway. So, ito naman po, kailangan pa rin po ng level 4 qualification, which is usually mga trades level qualification po yan. Tapos, kailangan po at least pagka-graduate nyo po from that qualification, may 4 years experience kayo on top. Tapos, 18 months po nun nasa New Zealand, earning the median wage lang po. So, para po ito sa mga kababayan natin na sabihin natin mga karpentero, mga joiner, mga butcher, mga painter, mga welder, yung mga trades role po na sabihin natin nakakompleto din sila ng TESDA, tas equivalent po into a level 4 qualification dito sa New Zealand. So, very positive changes po siya. At just like all the other residence categories po, yun nga yung age limit, 55 and under pa rin. Tapos may English language requirements. At depende po sa role na apply nyo, may either qualification or hourly rate requirement. So yung sweldo po. Tapos po para sa mga kababayan natin na medyo high net worth, meron pong naipon or meron mga investments, may paraan din po sa kanila. May usually ang pinaka-popular pathway po dyan is tinatawag na Active Investor Plus Visa. Also known as the Golden Visa Pathway po, papunta sa New Zealand. Kasi kung meron po kayong at least $5 million to invest into New Zealand, essentially automatic pathway na po siya. Kailangan nyo lang po invest yung 5 million na yun into New Zealand for a minimum period of 3 years. Tapos 21 days lang po yung kailangan yung itira dito sa New Zealand. Tapos at the end of that period, pwede na po kayong mag-apply for PR agad. So, very attractive po siya for those higher net worth individuals. Tapos, meron din po tayong tinatawag na business investor work visa category. So, para sa mga kababayan po yan na yun nga, na merong experience running a business at knowledgeable po sa mga ganyang ventures at merong $1 million to invest. Kasi pwede nyo pong bilhin yung inonominate yung business dito sa New Zealand. At pag na-approve na po ng immigration, pwede nyo na pong itakbo yun at get a work visa to do so, tapos eventually leading to residency also. Ayan, Clarence, so pasa ko lang sa'yo. okay, thank you. So, since nabanggit naman natin yung mga family options na na-discuss earlier, so i-discuss ko lang further ano yung mga requirements, kung ano nga ba yung definition and rights, and yung mga common issues ng partnership visas. So, sa partnership visa, again, privilege po ito ng mga naka-work visa holders and mga resident in New Zealand citizen na makapagdala ng partner. However, we need to prove immigration na ang relationship nyo ay genuine or likely to endure. So, hindi po pwede yung mga situationship at wala pong label kasi kailangan po nating patunayan sa immigration na kayo po talaga ay nagsasama at totoo po ang inyong relationship. So, living together. So,
kailangan po nagsasama kayo sa isang address for a couple of or a reasonable amount of time for a temporary visa and at least 12 months for a resident visa kung yun po ang a-applyan ninyo. Pagiging married po is an advantage but it's not really a requirement. Mas importante po sa immigration yung nagsasama po talaga kayo and then yung kasal po it's just an advantage po. Next one is right to accompany and right to work. So pagka meron na po kayong visa dito, meron po kayong right din na makapagtrabaho kahit saan po at kahit ano pong trabaho dito sa New Zealand. Depende pa rin po yan kung ano po yung visa status ng partner ninyo, kung resident man siya or work visa. And then yung duration po is kapareha po kapag temporary work visa. Pero kapag resident or citizen po yung partner, depende po yan sa dami ng documents or yung tagal po ng pagsasama ninyo. Depende po yung visa duration na maa-approve ng immigration. So ayan, meron din pong mga challenges kapag nag-a-apply ng partnership. Kasi meron pong mga magka-relationship pero magkalayo po sila, yung mga LDR po. Isa po yan sa mga challenges kasi mahirap pong i-prove na kayo po ay nagsama kung ganun po ang setup po ninyo. Especially yun po, insufficient relationship evidence. So pag may mga ganyan pong cases, better po na you seek po an advice from an immigration advisor para po mabigyan po namin kayo ng alternative solutions kung paano po natin mapoprove yung relationship nyo sa immigration. Ayan. So next po is yung dependent children. So kapag po magkaiba po kasi pag temporary and yung resident po. So kapag po temporary, gaya po ng sabi ko, 5 years old to 19 years old po yung sa mga student, and ito po pag lumampas ka na ng 19, ibang visa na po yun. Pero kapag resident naman po, as long as 24 pababa, pwede po yan mag-dependent child po na visa. So dapat po unmarried, wala pong asawa, wala pong anak, and then kailangan po financially dependent po sa magulang. So isa po sa mga condition is pwede pong makapag-work part-time, study, and visit. And kailangan pong ma-establish din natin yung relationship po sa magulang. So we need to provide documents po ng relationship such as yung mga birth certificate po. So ayan. Ang mga nagiging common issues and challenges naman po sa pag-a-apply ng mga visa po ng mga anak is yung dependence po, yung financial dependence po. Mahirap pong magbigay ng evidence kasi po yung iba po is may trabaho po yung anak. So we need to make sure po na financially dependent po at least yung mga anak nyo kapag nag-apply po ng resident. May mga challenges din po sa mga parents na divorced or separated. Yung mga adult children po na whose parents are on temporary visa, again hanggang 19 lang po pag temporary. And may mga medical concerns po and learning support. So ito po, we can discuss further po kung may mga ma-encounter tayong ganito. So at least we can help you po kung paano natin siya masusolusyonan. So ayun po. Next slide. Salamat, Clarence. So balik na po ako in terms of the student pathway. So ngayon po very popular po siya ngayon as Clarence mentioned dahil genuine pathway po siya into New Zealand. So sabihin po natin may mga kliyente po kami na sinusubukan nila yung employment pathway, nag-a-apply sila, nagsiset sila ng certain time limit in terms of applying, pero if wala pong swerte sa paghahanap ng trabaho, decidido pa rin po sila mag-migrate sa New Zealand. Many of them po choose to pivot into the student pathway. So, in terms of the requirements, so unang-una po, nabanggit ni Clarence earlier, international fees po yung kailangan ibayad as a student visa holder dito sa New Zealand. So, usually po, triple po siya kumpara sa tao na domestic dito, kunwari New Zealand citizen or resident. So, very high threshold po siya to start off with. Pero sa mga kababayan natin na nakapag-ipon at kaya naman pong i-sustain yung tuition fees, for example, very good pathway po yung student visa into New Zealand. So gusto ko lang po i-emphasize na ideally kung ito po yung pathway na gusto nyo pong subukan or gusto nyo i-discuss, engage po kayo sa amin dahil
we offer the full package in terms of enrollment at sa student visa mismo. Ang benefit po of engaging with us is, as I'll mention later, agents po kami for almost all of the universities dito sa New Zealand at almost all of the polytechnics and private providers po. Tapos, we can offer the student visa application free of charge in that case kasi ang mangyayari po is pag kami po yung nag-enroll sa inyo, meron po kaming introduction benefit from the provider. Kaya pwede po namin i-offer yung full package free of charge except the immigration fee. So, ang maganda po doon is kontrolado po ng licensed immigration advisor yung full enrollment process. Well aware na po sila kami sa background situation nyo, sa financial situation, so that it will follow through po for the student visa application. So again, if interested po kayo sa pathway na to, ideally engage po kayo with us from the very beginning at kami po yung mag-undertake at mag-assist dun sa enrollment process. So another benefit po of doing so is syempre depende po sa goals nyo, which is most of the time is to obtain residency dito po sa New Zealand at manirahan po dito permanently. So, mare-review po namin yung background nyo based on your qualification and work history to determine po kung ano yung appropriate course or subject na makakamit nyo po yung goals nyo for long-term migration dito sa New Zealand. At matutulungan po namin din kayong pumili ng location kung may preference kayo. Mabibigyan po namin kayo ng suggestions kung may na-research na kayo na ay dito sa city na to gusto kong manirahan. So pwede namin i-suggest po kung ano yung mga providers na available doon at discuss po natin yung mga intake dates kasi maganda pong i-plan ahead po yung pag-aaral dito sa New Zealand dahil may processing time involved po not only for the enrollment but also for the student visa process po. And those things can take time at lalo na let's say kababayan kayo na nasa Middle East or nasa Singapore, kailangan nyo pa pong isettle yung matters nyo. Yung employment, yung mga assets nyo, yung mga tinitirhan nyo dyan sa second home nyo po. Siyempre, kailangan pong time to arrange, lalo na pag with family. So, typically for your information po, merong typically 2 intakes throughout the year. Usually happens po sa February, March at sa June, July. So, para lang po matulungan kayong mag-plan ahead, yun po yung typical na intake dates into New Zealand twice per year. Tapos po, pag nakakompleto po kayo ng eligible na qualification, may potential benefit po of obtaining a tinatawag na post-study work visa and pwede po yan mabigay for up to 3 years depending on the qualification. Ang maganda po in terms of obtaining a post-study work visa is open work visa po siya. Unlike po kung ano yung accredited employer work visa na specifically tied to an employer, location, at job, yung post-study work visa, hindi po open po siya. So meaning, after nyo pong makumpleto yung qualification, pwede po kayong magtrabaho sa kahit anong, for any employer, kahit anong role at kahit saan dito sa New Zealand. Tapos, habang nag-aaral din po kayo on a student visa, depending on the qualification level, pwede rin po kayong potentially magdala ng family members such as a partner at dependent children. At same duration din po yung visa nila if ever. At pwede po magtrabaho yung partner nyo habang nag-aaral kayo. At pwede rin pong mag-aral yung mga anak nyo at treated sila as domestic students depende nga po sa qualification level. Nabanggit ko po earlier, yun nga, meron po kami agreements with most providers dito sa New Zealand at education partners po kami. So, 7 out of 8 universities with the exception po of University of Auckland, partners kami. Many of the polytechnics at private providers at English schools. So, tingnan po natin yung case study for example. Let's say, isa po kayo na interesado mag-aral ng Master of Software Engineering sa New Zealand. So, 1-year duration po siya dito sa New Zealand. Pero dahil master level po siya, pwede nyo pong dalhin yung partner nyo at yung dependent children nyo. So, as I mentioned earlier, pwede po magtrabaho yung partner nyo at pwedeng mag-aral yung anak nyo
as a domestic student. So hindi po kailangan magbayad ng international fees. Tapos dahil master level po yung qualification, kahit 1 year lang yung program, automatic 3-year post-study work visa na po yung mabibigay sa inyo. So as I mentioned, yan po yung benefit. Work anywhere in any role for any employer at any location sa New Zealand po. Tapos pag nakatungtong na po kayo sa 3-year na post-study work visa, pwede nyo rin pong isuportahan yung partner and dependent child for the same duration, the same rights din po as earlier habang nag-aaral po kayo. Tapos in terms of benefit long-term, so pagka nakakuha na kayo ng 3-year post-study work visa, nabanggit ko po earlier, to qualify, let's say, for example, under the skilled migrant category, di ba kailangan nyo po ng work experience dito sa New Zealand. So normally, sufficient time na po yung 3 years na yon na pagkatapos nyo po ng qualification, makahanap kayo ng trabaho, at work the times required within that 3-year period. So for example nga po, dito sa New Zealand, let's say you work in a skilled role, pero from August 2026 onwards, hindi nyo na po kailangan mag-spend ng specific time dito sa New Zealand. Automatic 6 points na po yung master qualification nyo. Kaya kailangan nyo na lang po makakuha ng job offer, which is beneficial po. Instead na, kasi ngayon po, for example, under the skilled migrant category, 5 points po yung masters dito sa New Zealand, tas kailangan nyo pa po magtrabaho for 1 year to get 6 points. Pero from August 2026, pag nakakompleto ka ng master qualification sa New Zealand, automatic 6 points na po siya. Kailangan nyo na lang makahanap ng job offer from an accredited employer at pwede na kayo agad mag-apply for residency. So very, very positive change po this upcoming August. So another case study po, let's say lower level qualification. Pero sabihin natin kayo po yung kababayan na let's say different yung industry pero interesadong mag-pivot into teaching. So may mga programs po na ino-offer dito sa New Zealand na tinatawag na mga graduate diploma. So mga level 7 qualification po siya. So sabihin natin gusto niyo pong magturo sa primary o secondary. So sa dito sa New Zealand. So typically yung duration po ng qualification na yun, 1 to 1.5 years. Tapos even though lower level po yung qualification, dahil yung qualification po leading to potential role into the green list. For example, yun nga po, primary teacher or secondary school teacher, pwede nyo pa rin po dalhin yung partner at children nyo po dito sa New Zealand para mag-aral sila at magtrabaho respectively. Tapos, pwede rin po makakuha na ng post-study work visa na aligned to the time spent studying. So, 1 to 2 years, for example. At again, same din po yung eligibility ng partner-independent child. So, in this particular case po, sabihin natin makakompleto po kayo ng graduate diploma in primary or secondary teaching dahil this qualification po will lead into registration. Meaning, pwede po kayo mag-apply for teaching registration with the Teaching Council of New Zealand. Pag nakasecure na po kayo ng job offer, meet nyo na agad yung requirements under Green List Straight to Residence. Yun nga po yung nabanggit ni Clarence earlier, mga listahan na may mga specific requirements. So for a teacher, ang requirement is having registration with the Teaching Council at provisional license to teach, which is makakamit nyo po yun through undertaking a graduate diploma in teaching po. So again, another feasible pathway po sa mga kababayan na interesado mag-pivot into teaching. Tapos siguro po, marami pong nagtatanong, ano pa yung difference between residency, yung term na PR, tsaka citizenship? Kasi for sure, interchangeably po na may mention yung mga terms na ito pag tungkol po sa resident status dito sa New Zealand. Pero actually, may mga differences po sila. So, ang residency or resident visa, makakamit nyo po yan after nga po yung mga pathways na mention namin. So, kung ano, sa green list, sa skilled migrant category, sa skilled work experience pathway, or dun sa trades and technician pathway. So, ito po yung outcome. You obtain a resident visa po. So, ang resident visa comes with tinatawag na travel conditions for 2 years. So, meaning, pwede po kayong lumabas-pasok sa New Zealand for a period of 2 years
Pero after that period po, kung lalabas kayo ng New Zealand, pwede po mag-expire yung resident visa nyo. So, meaning, kailangan po, after na nagpasan nyo na po yung 2-year period na yun, mag-apply po kayo for PR, permanent residence. So, ang difference po doon is, pag PR na kayo, wala na pong travel conditions. Tanggal na po lahat yon. At meaning, indefinite na po yung visa. Hindi never na po siya mag-expire. Kahit tumira po kayo sa Pilipinas for 15 years at gusto niyo pong balik sa New Zealand, pwede po anytime pag PR na kayo. Ang difference lang po is yun nga, para makamit yung PR, kailangan niya po patunayan na committed kayo sa New Zealand. So one example of that po is yung presence requirements. So nabanggit ko po earlier, for a 2-year period, meron kayong travel condition dito on a resident visa. So within that 2-year period, kailangan nyo lang pong manirahan dito sa New Zealand for 6 months and every year over that 2-year period po at qualify na po kayo for PR. Kailangan nyo lang pong mag-apply. Tapos, yung citizenship naman, yun po yung parang next level. Pag naging resident or PR na kayo, kailangan po na naka-PR kayo or resident visa for 5 years bago po kayo maging eligible mag-apply for citizenship. So, ang resulting outcome naman po sa citizenship is pwede po kayo makakuha ng New Zealand passport, which is currently much powerful po kumpara sa Philippine passport. So, allows visa-free entry into much more countries po compared sa Philippine passport at often used po as a backdoor entry into Australia as well. Kasi New Zealand citizens can live and reside in Australia po without necessarily applying for visa. So another benefit po later on. Tapos yun nga, buti na lang po ang New Zealand pumapayag po na dual citizenship, likewise sa Philippines po. So katulad ko po, dual citizen po ako, Philippines at New Zealand. So pwede po yun at beneficial po. Siyempre kung madalas po kayo sa Pilipinas pero gusto niyo pong manirahan sa New Zealand at the same time. And just going through the New Zealand job market po para may idea po kayo. Kasi syempre, nabanggit nga po namin yung mga pathways na yun, lalo na sa work-based pathway na kailangan ng job offer. So, usually sa New Zealand po makikita nyo sa mapa na yan, may mga regions po. Depende po sa region kung ano po yung mga typical roles na available. Pero mostly naman po ang mga makikita nyo job opportunity dito sa New Zealand, pag maghahanap kayo, mostly based po siya sa mga main biggest cities namin, mga main economic powerhouses ng New Zealand. So for example, yung Auckland in the North Island, tapos sa baba nun yung Waikato region, tapos yung Wellington, which is yung capital city ng New Zealand, which is nasa bottom po ng North Island. Tapos sa South Island po, Canterbury, yung Christchurch, yung Dunedin, Otago are very much yung mga I would say main sources po of jobs dito sa New Zealand. Pero doesn't mean to say na kung ano man po yung hinahanap yung opportunity na hindi po siya available sa ibang regions. Of course, keep your options open po. Pero depende nga na lang po na kung sabihin natin yung IT, mas mataas po yung demand niya sa mga bigger cities in comparison sa mga, let's say, sa West Coast region ng New Zealand. Kasi West Coast historically isolated po siya, more on mga labor-intensive roles yung mga hinahanap doon. So, pag naghahanap po kayo ng roles to apply for dito sa New Zealand, so typically, you can do so through online platforms such as seek.co.nz or TradeMe as a few examples po. So, ano po siya, doon po yung mga main job platforms na ginagamit ng New Zealand employers to post their advertisements and vacancies po. So, in terms of pag-a-apply, baka may ma-encounter kayo na may mga recruitment company or may mga employer mismo na direct na nag-hire. So, depende na lang po yun sa industry. Meron naman po talagang genuine na recruitment companies na ine-engage po ng mga New Zealand employers na maghanap ng skilled staff on their behalf. Tapos meron din naman po mga employer na direct na mismo nag-advertise, as I mentioned, in those platforms at direct po nilang ina-undertake yung recruitment process. And of course, sa paghanap ng trabaho, just like in any destination po sa labas ng Pilipinas, syempre makaka-encounter po kayo ng competition not only from local
based candidates, mga New Zealanders na or mga visa holders na nandito na, syempre may competition din po kayo sa mga taga ibang bansa katulad ng Pilipinas. Kaya kailangan talaga stand out po yung applications nyo pag nag-apply kayo through Seek or TradeMe or other job platforms. Hindi lang po generic yung mga applications nyo. Kailangan talaga tailored to job ad to attract the potential employer or recruiter po. Tapos isa pa rin pong tip is dito sa New Zealand, may mga ibang job title na different po from what you will be accustomed to. For example, dito sa New Zealand, ang tinatawag sa mga trabahador sa farms, for example, is dairy farm worker. Whereas, let's say sa Amerika po, tawag ranch hand or cattle worker, mga ganon. So, may mga slight differences po sa term. So, minsan, sa paghahanap, kailangan i-research nyo rin po kung ano yung mga tamang terms sa job titles dito sa mga opportunities na hinanap nyo sa New Zealand. Depende po sa, ano nyo po, sa background nyo. At very important po in terms of emphasis dito sa employment dito sa New Zealand is yung work-life balance. So as Clarence mentioned nga po earlier, maganda po yung work-life balance dito whereby tanggap po ng employers na okay, may set time na kailangan magtrabaho pero may set time din na kailangan umuwi ka, spend time with your family. Very important yung mental health and well-being ng mga empleyado dito sa New Zealand and malaki po yung emphasis doon. Kaya known po yung New Zealand as having a really good work-life balance. Tapos yung nga po, family-friendly. So ako po, isa na rin po akong recipient nung privilege na yun. So ako po, recent father, first-time father, pero yung employer ko po very understanding. So alam nila kung may mga kailangan kong gawin para sa anak ko, no problem, just go. Ganun po yung culture in mostly dito sa New Zealand. Pag family na ano po, mas important yan kumpara sa work in some way. So very much understanding po yung mga employers lalo na pag matters relating to family. At yun nga po, very multicultural sa New Zealand. So more often than not, pag nakakapagtrabaho po kayo sa New Zealand, ma-encounter nyo po iba't ibang lahi. So very, very diverse, tapos very good din po for not only for yourselves, pero sa mga anak nyo na ma-expose sa mga different cultures po at ma-broaden yung understanding nila. Ngayon, in terms of paano po namin kayo matutulungan sa paghahanap ng trabaho nyo, so normally po yung full residency package namin na ina-offer po namin, 4 stages po yan at relevant po yung stage 1 at stage 2. So sa stage 1 po namin, nagbibigay po kami ng tinatawag ng documentation instruction. So ang intention po doon is to get you document ready po. So just in case na makahanap nga po kayo ng job offer from an interested employer, ready to go na kayo for a visa application. Hindi na po kayo mag-i-scramble pa maghanap ng mga requirements, ready na kayo from the outset. Yun po yung intention namin with the stage 1. Tapos stage 2 is yung tinatawag nga po namin job search package. So nagtina-tailor po namin yung CV or resume nyo to align with a New Zealand style that would attract employers po for New Zealand. Tapos we provide cover letter templates na yun nga po acceptable to New Zealand employers at we provide you with information sa interview techniques, kung paano mag-prepare at binibigyan po namin kayo ng support throughout. So for example, meron po kami binibigay ng representation letter na sinasabi na engaged na po kayo with the licensed immigration advisor na tutulong sa inyo throughout your journey. At yung employer na yun, pwede rin po nila kaming i-contact o tawagan kung may questions po sila tungkol sa immigration process. So, very beneficial to include with an application po para lang mapatunayan nyo po kasi yun nga, as I mentioned earlier, marami po kayong competition na ma-encounter locally at internationally. So, to help you stand out po, we provide all of that, all of those tools po to help you with your job search process. Pero at the end of the day, yung responsibility to apply sa inyo pa rin po kasi yung mga employers po dito in New Zealand prefer po nila yung direct, hindi po yung may ibang representative pa po na nag-a-apply on their behalf. Tapos yun nga po as part of our instructions, nagbibigay din po kami ng guidance po in terms of obtaining registration kung appropriate po yun sa role nyo. For example,
kung teacher po kayo or nurse, bibigyan po namin kayo ng specific instruction on how to apply or obtain registration. Tapos magbibigay din po kami ng settlement pack to help you settle po into New Zealand. So mga tips and tricks na kailangan niyo pong gawin initially when you first arrive. Mali po getting a New Zealand bank account, applying for your tax registration number, mga ganong bagay po para may idea kayo. Ngayon, very common question din po is ano po yung parang differences between applying for Australia and New Zealand kasi we offer services for both countries. So kami po ni Clarence specifically, we specialize po for New Zealand pero just a quick comparison po. For example, dito sa New Zealand, as we mentioned again and again, yung age limit po is for people age 56 and under. So mas mataas po yung age limit to apply for residency. At dahil nga po for upcoming changes into from August this year onwards, yun nga po, as I said, mas mabilis na po yung mga residency options dahil less na po yung time na kailangan yung itrabaho dito sa New Zealand, for example, in the skilled migrant residence pathways. Tapos, usually po mas open po yung opportunity for a principal applicant to bring family into New Zealand po para masama po nila yung partner sila at yung mga anak nila at ma-reunite po dito sa New Zealand. Tapos same din po for students. Yung post-study work visa po very generous dito sa New Zealand. So up to 3 years po yung maximum duration at wala pong age limit. Pero at the end of the day, very much in terms of applying for residency, kailangan pa rin po ng job offer. Very important po yun dito sa New Zealand. Clarence, hand over ko na sa yung final few slides. Thank you. Ayan, thank you so much, Fred. So by this time, kung naiisip nyo na po na magpunta ng New Zealand and kung gusto nyo pong mag-engage sa services po namin, it is proven po na meron po kami mga 31,000 plus visa application, hindi lang po sa New Zealand, pati po sa Australia. Mataas din po ang approval rating namin. So meron po kaming 98+% po na approval rating. And masasabi ko po na ang fees po namin is reasonable po, and even po mag-search po kayo ng ibang mga agencies, yung fees po namin is competitive and talaga pong reasonable and fair po para po sa inyo. It is also proven po na mataas po yung mga approval rating namin dahil meron po kami mga experienced advisors po, and also we deal with different employers po dito sa New Zealand, and wala po kaming complaints sa Immigration Advisors Authority po namin kasi we make sure po na we are delivering the service po, the quality service to all our clients po, and we make sure that we are meeting the requirements and the applications po are decision ready. So also it's really highly recommended po na mag-engage po kayo sa isang advisor para po para po maiwasan ang mga mistakes po sa pag-a-apply ng application. Kasi kung titingnan nyo po, kung if you're gonna do your own research po, depende po sa visa application, mataas po ang fees ng mga immigration applications po natin. So, ang mas okay po na mag-engage po kayo sa someone po na professional para makatulong po at maiwasan po ang mali kaysa po magbayad po kayo ulit. Dahil po may mali po sa mga applications po ninyo. It is also proven po na meron po kaming 4.9 na Google reviews. You can also check po sa ating Google page. Makikita nyo po na mga genuine po yung mga reviews and feedback po ng mga clients namin based po doon sa mga experience po nila. And meron din po kami mga offices po around New Zealand at meron din po kami sa South Africa. So we are really we can say po na talagang the people can reach out to us po kung saan man po dito sa New Zealand, and masasabi po namin na talagang we are giving po yung service and quality po na customer service na kailangan po ng mga clients po namin. So ayan, ayan po, ano po yung next step na. So, if you will engage po with us, pwede pong i-visit nyo yung page namin sa www.newzealandshores.com, and you can complete an eligibility assessment. So, ito po, meron po kayong free na consultation
with one of our immigration advisors, and then they will reach out to you and they will give you the advice kung ano po yung proper pathway depending po sa inyong qualification and work experience. So during the consultation po, I would suggest na maglista po kayo ng mga questions po ninyo para po masagot po ng mga immigration advisor kung sino po yung ma-assign sa inyo para po mas maging clear kung ano po yung pathway ninyo at mapaghandaan nyo po kung ano po yung mga long-term goals po ninyo dito sa New Zealand. And then the last part po is the commence migration. So dito po i-prepare na namin yung stages, excuse me, yung process po ng pagpunta nyo dito sa New Zealand kapag napatunayan na po namin na eligible na po kayo for coming to New Zealand. So feel free to email us po, Frederick@newzealandshores.com and Clarence@newzealandshores.com. So ayan, feel free to email us your CVs and let us know kung ano po yung further plans nyo para ma-assess po namin kung anong visa pathway po yung pwede po para sa inyo. Okay, next one. So ayan, meron din po kaming mga social media sites. So may Facebook po kami, TikTok, X, and Instagram. So, and we also do po ito yung mga webinars po namin. So make sure po na you stay tuned with our social media website and also yung YouTube din po namin. Kasi it's important po na updated din po kayo sa mga policies ng immigration. Whatever that policies that we are discussing right now po, ito po yung mga current na naka-implement po right now and may implement. So kung meron po na mga new policies, it's better na meron po kayong updates and you can just follow us para po updated po kayo sa mga bagong policies ng immigration para maiwasan po yung mga mistakes kapag nag-a-apply po kayo in the future. At saka well-guided po kayo kung ano po yung mga steps moving forward. Ayan. So, Fred, I Maraming think salamat, Clarence. So that is the end of our webinar po in terms of the information na gusto po namin i-discuss. Pero stay tuned po, tingnan po natin kung ano man yung mga questions na sinend in nyo po at kung masasagot po namin just to go over that now. So just bear with me po, double check ko lang po yung question and answers po. Okay, tingnan ko lang po ano. So may mga tanong po dito na ang sinasabi tungkol sa English test from another country or kailangan pa bang mag-test ulit sa New Zealand. So meron naman po mga acceptable list of English language test dito sa New Zealand na perhaps nagawa nyo na po sa ibang bansa. So sabihin natin nakapag-IELTS na kayo or nakapag-Pearson na kayo, PTE, o nakapag OET na kayo. So these are acceptable naman po dito sa New Zealand for the purposes of yung work visa nga po at also for residency. Pero key criteria lang po is kailangan less than 2 years old po yung English test nyo kahit nagawa niyo po sa ibang bansa at the time of applying for a visa dito sa New Zealand. At syempre, yun nga po, nabanggit namin earlier, may mga English language thresholds po yung mga requirements for residency at for temporary work visa. Ayan, Fred. So, merong mga questions dito about finding employers and job offers. So, merong isa dito, can I also ask, do you also find employers for applicants or do we find our own? And meron ding isa dito, paano makahanap ng job offer? So, gaya nga po ng nabanggit namin, we help our clients, the applicants po, na makapaghanap through our strategies, yung mga documents, how you format your CV, giving you cover letter. Pero it is your responsibility po na magpasa po or to reach out directly to employers. We have partner employers po if they are reaching out to us and we think na meron po kaming mga suitable applicants in the pool, we refer them to our employers but then, end of the day, it's their decision if they want to hire you or not. But what we do is we connect you to our employers. Kung meron, we actually don't guarantee, but we help you strategize and prepare the documentation for you to find a job in New Zealand. So meron po kami mga websites na ipro-provide, platform, documents, even representation letters to let the employers know that you have a representative as well to help you or to guide you for your visa application. So, ayun. Salamat, Clarence. So, another question dito. So, actually very relevant siya sa mga nag-a-apply na ng position at this stage in time. So, may nagtanong,
yung mga ibang listing nakalagay, you must have the right to live and work in New Zealand to apply for this position. So, ang tanong, pwede ba kayo mag-apply for that position? So, to be fair, very much at your discretion naman yun. Hindi naman necessarily na hindi kayo makakasubmit ng application if wala kayong right to live and work in New Zealand. So, in fact, ang mga sinasuggest ko sa mga clients that I work with na even though may nakaspecify na ganun, let's say within the body of the job ad, kung willing naman yung client or yung individual na mag-submit ng application, of course, no guarantee naman at nakikita naman na upfront na most likely baka hindi siya makonsider. Pero by the same token, the reason why I would suggest na mag-apply pa rin is because let's say hindi sila makahanap ng local candidate dito sa New Zealand. Siyempre, ang next logical step, baka i-consider nila yung mga offshore candidates, yung mga migrant workers na pwede nilang dalhin dito sa New Zealand kung hindi available yung talent or skills na hinahanap nila initially. So, yun nga, onting oras lang naman, onting tailoring sa pag-submit ng application. Typically, wala namang mawala sa'yo. Hindi naman negative yung application nun. At the worst case scenario, baka ignore lang nila yung application mo. Pero at the best case scenario, mala mo ikaw na yung next na makonsider na offshore candidate kasi nag-effort ka pa rin mag-apply. So, yun lang para sa akin. Merong isang tanong pa dito, dahil pinayagan na ang international students na magtrabaho ng hanggang 25 hours kada linggo, saan ba yan? Sapat na ba ang kinikita nito para mapondohan ng pang-araw-araw na gastusin or living expenses habang nag-aaral? So technically po, pag student visa, meron pong tinatawag na fund requirement na nire-require po ng immigration. So kung halimbawa po, kung ang course nyo ay nasa 1 taon, meron pong specific na fund requirement para doon, para po mapatunayan na kaya nyo pong i-sustain yung stay nyo for the whole duration of your study. So, ibig sabihin po, yung additional po na part-time nyo is additional, nakita nyo lang po yun, pero meron na po kailangan tayong ipakita sa immigration na fund para po i-sustain yung pang-araw-araw nyo po dito sa New Zealand. So, yun po, this is also part of the requirement. So, kung gusto nyo po at meron din pong interest, Fred, may interested din na mag-aral ng graduate diploma in teaching. So, yes. feel free to send us your CV para ma-assess namin and ma-discuss namin sa iyo yung service fee and yung tuition kung anumang school or course yung aaralin mo. So, And actually, yun nga, meron din nagtanong na kung ano yung estimated fee for, let's say, studying master's degrees related to IT. Tas kung may show money, yes, yung nabanggit nga ni Clarence. So, may tinatawag na parang evidence of maintenance funds, show money, na habang nag-aaral kayo dito sa New Zealand, masusustensyan nyo yung sarili nyo at yung pamilya nyo kung magdadala kayo ng family habang nag-aaral kayo. So, typically, ang maintenance funds, let's say for any international student, 20,000 New Zealand dollars per year. Yun yung show money na kailangan nyo. Bukod pa po yun sa tuition. So yes, very significant po yung outlay, pero again, sa mga kababayan na may capacity naman, very much a genuine pathway siya for applying into New Zealand. Sagutin ko lang din yung question tungkol sa meron nagtatanong na kailangan bang buo na agad yung bayad sa tuition. So technically speaking, yes. Kasi to be able to be granted a student visa po, kailangan nyo mabayaran at least yung 1 year duration ng program or let's say 2 years yung master degree qualification. So at the very minimum sa simula, kailangan nyo mabayaran nyo yung 1 year tuition fee. Tapos pwede naman kayo mag-apply ng panibagong student visa to extend your time and pay the tuition fee again pag nandito na kayo sa New Zealand for the second year. Pero in general, kung ang funds nyo lang available hanggang let's say 1 year lang pero 2 year yung program nyo, tas wala kayong let's say genuine payment plan na magbibigay sa immigration na kaya nyong i-fund yung further studies for the second year, most likely hindi siya papasa sa requirements ng immigration. Kailangan either available na yung funds also for the second year or say yung family or si husband or wife nagtatrabaho pa rin at continuously sila mag-earn ng income para sustensyahan yung second year nyo. So, very important yung ability to pay the tuition fee at show money for the duration of the studies. Tapos, at the same time,
in terms of ability to pay. So, let's say mag-aaral kayo ng student visa. So, two ways naman para bayaran yung tuition fee. Either upfront, pag nag-submit ng student visa application, choice nyo yun, or pwede kayong pakita nyo na lang muna yung ability to pay yung tuition tsaka yung show money. At dahil offshore kayo, pwede kayong mabigyan ng tinatawag ng approval in principle by Immigration New Zealand. So, two ways naman to pay the fees while applying for the student visa, either upfront or later pag na-approve in principle na yung student visa application, tsaka lang bibigyan kayo ng opportunity ng Immigration New Zealand bayaran yung tuition fees at patunayan yon by providing evidence. So for example, a receipt or a tax invoice, ganon. Yeah. Merong isang question din dito, Fred. Hello po, if we're going to apply for a master's program in a university, are we eligible for a scholarship? So meron po mga schools and courses po na nag-offer po ng scholarship. So yes, we can assess po and we can help you to apply for a scholarship. We just need to check kung ano pong course and saang university po kayo mag-a-apply, and then we can assist you po sa enrollment and sa visa application all throughout the process po. Thank you, Clarence. So, meron nagtanong, just in case na, okay, may job offer na, pwede na bang madala yung pamilya? Paano yung mga anak? Free ba yung tuition nila? So, multiple pronged yung question na yan. So, okay, sabihin natin may job offer na. So, depende kung qualified ka na for residency or work visa lang muna. Pero regardless naman, pwede na silang madala technically speaking. So, let's say, yung job offer mo, let's say, skill level 1 to 3 na job, pwede mo na agad sila automatically dalhin dito sa New Zealand as long as you meet a certain wage threshold. Tapos, yung mga bata, as long as 19 and under sila, considered sila as domestic students. So meaning, pag ipapasok nyo sila sa public schooling dito sa New Zealand, free sila. Hindi nyo kailangan magbayad as international students. Tapos naman for residency, yun nga, kung meet mo na yung requirements for residency outright, let's say green list, pwede na agad included din yung partner tsaka yung mga anak right away as part of one application. Tapos pag na-approve na yung application mo, residente na kayo lahat. So again, domestic student status na yung mga anak nyo. Tsaka as residents, accessible na sa inyo lahat yung, yun nga, yung healthcare, yung ability to vote or ability to buy a house. So depende na lang sa circumstances, pero typically, pwede namang isama yung partner and children pag may job offer na. Kasi yun lang naman talaga usually, pinaka-crucial is yung job offer or getting a work visa or applying for residency sa New Zealand. Yeah, I think just a few questions. Meron pang si Arnold Abalos. Currently working ako sa SG as project engineer. Paano po mag-engage po kami sa inyo in case merong employer mag-ask for our eligibility? So ganito po, kapag if you're planning to engage po, pwede po kayo pumunta sa website or you can send your CV po para ma-check natin kung anong pathway nyo po, and we can let you know kung ano po yung mga stages na pwede nyo pong i-undergo, and then kung saang visa ka po pwede mag-apply. Yan. So, just send us your CV po. Let us know po. Okay, just yun nga, a few more questions na lang, Clarence. So, meron nagtanong, mukhang teacher siya, so nakapag-engage na siya sa teaching council, tinatanong niya kung nag-a-assist ang New Zealand Shores sa basically undertake nung qualification assessment with NZQA. And yes po, we assist po. And that's something that, yun nga po, may service fee po, and then we undertake the application on your behalf and engage with NZQA po on your behalf. Pero honestly speaking naman po, yung registration process in some shape or form, very straightforward naman po siya. You just need to upload documentation. So it's something na for sure as a teacher you'll be able to manage naman po. Pero if you do require assistance, we're more than happy to help. Pero something that you can certainly do on your own po. So, I guess, tingnan pa natin yung ibang question before we end.
So, merong nagtanong dito, may chance po ba ang factory worker from Taiwan po at anong pwede maging pathway para po makahanap ng work po dyan sa New Zealand? So, again, babalik po tayo sa kailangan ng job offer. So, depending on your qualification po and work experience, we need to assess if you are eligible to apply for an accredited employer work visa under a factory worker po. So, but at the end of the day, kailangan pa rin po ng job offer from an accredited employer para po makapagtrabaho po dito sa New Zealand. So, ayun po. Okay, so last question na lang siguro, Clarence, bago tayo mag-end ng webinar. So, yes, merong nag-mention na ngayong June 1, may papasok na English requirements para sa mga ANSCO skill level 1 to 3 sa ilalim ng accredited employer work visa. So, may nagtanong kung yung trabaho na yun pasok sa ANSCO skill level 1 o 3, ano yung minimum score na kailangan makamit sa IELTS. So, thankfully, sa temporary work visa, medyo lower entry level. 4 lang yung kailangan sa IELTS o kung ano man yung equivalent niya sa PTE, OET o anumang other acceptable language test. So, very naman siya. Hindi naman siya unreasonable. Very basic standard level of English lang na yung requirement under IELTS 4 overall score. So, sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga skilled roles na 1 to 3, usually yun naman yung minimum standard at expectation sa standard of English sa pag-migrate dito sa New Zealand. Pero bearing in mind, pang temporary work visa lang yun at mas mataas yung language requirements pag may intention kayo mag-apply for residency. So for example, kung 4 overall score sa temporary work visa, kailangan 6.5 sa IELTS pag nag-apply for residency. Yun yung minimum standard or sabihin natin 58 sa PTE. So may difference pero the expectation is siguro habang nagtatrabaho na kayo sa New Zealand, so yun nga, either may 3 years or 5 years kayo na work visa, enough na siguro yung oras na yun para ma-practice nyo o mahasa nyo yung English language ability nyo at makamit yung higher requirement during the time period. So, ayun. We'll end with that, Clarence. Medyo madaling araw na rin dito sa New Zealand sa side natin. So, pero... Ganito Fred, so ito na lang before po mag-end, again may mga nagtanong lang ano po yung email address. So if you can show yung email address lang natin Fred. So ito po sa mga hindi po namin nasagot, feel free to email us yung CV nyo po and then so clarence@newzealandshores.com, frederick@newzealandshores.com and then yung mga nagtatanong magkano po yung consultation fee. So I would suggest mag-eligibility assessment po muna tayo since free naman po yun. And then we can see ano po yung pathway sa inyo. Tsaka po tayong mag-proceed sa mga stages kapag na-identify na po natin. So ayun, prepare lang po kayo CV. Again, just put the latest job or qualification na meron kayo. Tapos we can check. One of our immigration advisors will be in touch with you kapag nag-eligibility assessment po kayo and then we can see kung ano po yung pathway na pwede. Ayun, marami pong salamat ulit. Ayan, sa time po ninyo, magandang gabi sa inyong lahat and hopefully po, ayan, we'll be in touch po kung may mga interested pong pumunta sa New Zealand. At stay tuned po sa mga socials namin at public platforms para sa mga latest updates or for the next webinar sa mga topic of interest sa inyo. Pero yun nga po, as Clarence mentioned, feel free to reach out po sa amin kung interested po kayong magpa-assist sa migration pathways into New Zealand. Pero all the best po sa inyo at sa mga pamilya nyo at we look forward to hearing from you soon. Maraming salamat po ulit sa oras nyo at magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po. Bye-bye po.